So, today guys, bali, eto, meron naman tayong akong isi-share sa inyo. Ikita niyo ito. Multi-VLAN siya without switch na. So, mga router na lang. Ito yung pang ano lang, tawag nito, low cost. Yung low cost centralized multi-VLAN. Okay? So, ang ginawa natin, no switch na. So, itong ating main router. Ito po, mabibili niyo sa Shopee. Kung shout out kay Sir Albert, kung gusto niyo na ng Albert Pangilinan, gusto niyo bumili sa kanya, bili kayo sa kanya nito. Request niyo ng OpenWRT. Okay? OpenWRT. Okay? So, ito naka VLAN config with multi VLAN on each port. So, ito 22, 23, 24, 25. Ito yung ating 1. Okay? Yan. Kita natin sa inyo. Yan. Kung nakikita ninyo, yan. 22, 23, 24, 25. So, itong main natin is 22. Ito naman is 25. Ito is 23. And this one is 24. No, 24 and 25. Ito single band lang ito. ZBT link din siya. Parang specs niya is parang Compass lang to. Compass N1. Yan. Single band. Yan. Katumbas na ng Compass N1 yan. Naka-open WRT rin to. So, itong tatlong to, yung gagawin nating sub bendo, yung tatlo, naka VLAN config lang yan. So, yung ID lang ang papalitan ninyo. So, 24, 23, and 25. 25, 24, and 23. Ito ang ating VLAN 22 main. Okay? So, nilagay ko lang ito para makompleto lang yung port dito sa ating main. Pwede kong tanggalin ito sa isang port dito para may AP naman ito. So, dalawang sub-bendo. Pwede na. Yan. Kung medyo kapos tayo sa budget, ito ang solusyon. Okay? So, dito sa mga 5B5, meron pa siyang tatlong port for AP. Okay? So, tinanggal ko na yung 1 yan. So, LAN 1 lang. I-check nyo yung sa layer 3, i-check nyo lang yung 2, 3, and 4. Okay? Tapos upstream nyo lang yung 1. Okay? Ganun din. Para mapakinabangan natin yung tatlong port niya. Para mag-extend ka pa ng inyong Wi-Fi range para kabitan ng multiple APs. Okay? Yan, location 1, 2, 3. Okay? Pwede rin panay ROG 1200G Pro lahat ito. Kung open WRT lahat, maganda. Na ROG. Okay? Pwede natin multi VLAN. Okay? So, wala naman silang pinagkaiba dito nung ROG 1200G Pro, yun lang. Apat ang LAN port ito, while sa ROG tatlong port lang, so mababawasan ng isa dito, yun lang. Okay, so punta tayo ngayon sa ating computer at makita natin. Ano ko lang aking camera, yan, right. Pakita natin ngayon. Hindi natin pala inano to. Open natin para makita ninyo yung configuration ulit, no? Para
Kita nyo yung multi-VLAN centralized na no more switch hub. Ito yung, yan yung main, no? Yan muna ang ginawa kong main. Lalagay ko dyan is mini PC ang gagawin ko para maganda ang bato niya. Pero okay ito. Nasa inyo na kung ano yung pinaka main board ninyo. Okay? So, ito yung main. Ginamitan natin dito. VLAN 22 main. 23, 24, 25. Yung mga port. Ito yung 20. Ano to? 24. 23, 24, 25. Yan. VLAN yan. So, naulog pa. Right? Yan. Okay, so bali yan, meron na tayong ESP32 tsaka ESP8266 para gawing sub bento. Okay? Yan. Okay, let's go to the computer. Pakita ko sa inyo yung configuration nito. Okay? So, close muna natin yan, minimize natin. Close natin yan. So, nakikita natin ngayon dito sa ating wifi. Okay. Nakikita nyo, meron akong VLAN 25. Close natin muna. Let's open natin. VLAN 25, VLAN 24, 23, 22. Ginawa ko muna yung ISP niya para hindi kayong magulo na tawag nito na pwede yung mga bilang na yan. Alright? Yan, multi-bilang 22, 25, 25. Siya na sa 25. 25. Yan. Connect tayo. Open natin yung browser. Wi-Fi 5 soft pala ang ginamit ko rito. Okay? Okay? Wi-Fi 5 soft. Nabubulol ako sa Wi-Fi 5 talaga. Yan. Connected tayo sa VLAN 25. VLAN 25. Okay? Yan. Let's connect VLAN 24. Hanapin natin si VLAN 24. Yan. Yung 2G niya. Okay? Meron ako nilagay na 24 connected, VLAN 24. Okay? Ngayon, VLAN 23 naman tayo. Yung single. Single band. Yan. VLAN 23. 23. Tapos, ito, VLAN 22 naman tayo dun sa main. Pero yung palit tayo mga ISP na nito. Dito nyo lang makikita naman kung anong VLAN siya. Yan. VLAN 22. Okay? So, check natin. Sabihin nyo, baka walang internet yan. 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 VLAN 22 main. Yan. Internet yan. Run natin. 25. So, tayo ang ganda dyan, kahit saan sila maghulog, kung buong barangay nyo, pinaglalagyan nyo dyan, kahit saan sila magpunta ngayon, automatic na yung wifi nila. Kahit saan sila mag-connect, connected. Alright, wala nang random MAC yan. Okay, 25 yan. Automatic. Alright, meron. Okay, so silipin natin ngayon yung sa CBT link natin, no? Yung CBT link. So, ayun. Meron tayong ginawa kasi yan. Create tayo ng isang wifi dun sa CBT link para dito na lang natin siya. Hindi tayo makakabit ng cable pa sa PC or para sa, pwede sa cellphone or dito sa laptop. Okay, connect natin yan. So, IP niyan yan. Okay, yung mga
Kumuha sa akin ng offer WRT na Rugy yan. Meron ganito. Dito nyo na ma-access ang inyong WRT web UI. So ito ang model niya, CPT Link WE1326. Okay, yan. So ang ano nito is 256 MB siya. So okay, kaya niya ito 56 MB at naka hindi ko alam kung ilang 16 MB lang to. 16 MB to 56. 16 MB to 56 ito. Alright. Kasi pag sa mga router kasi pagka 32 MB malalaki na yung chip nila. So 16 MB 256 256 16 to 56. Okay, so ngayon punta tayo sa interface. Makikita natin dito lahat ang mga interfaces niya. So yung mga dating naka-flash na tawag nito na naka-open WRT. So ito yung makikita ninyo. Wala pa to itong 23, 24, 25. Wala kayong makikita, hindi ito lang. Yan lang ang makikita ninyo. So paano ba na ito mailagay itong 23, 24, 25 na yan? Sungot lang. Maghanap ng charger, hindi makabili ng charger. Mr. Iram yun. Okay, kaya mo nagkatalastas. Okay, hindi nyo makikita yan. 24, 25, 23. Okay, so paano ba yan? So sa interface tayo pa tayo sa device. Wala kang makikita ng switch. Okay, sa device. Tayong device, yung pinaka main bridge bendo, kung tinawag ko yung bridge bendo, bali yung VR LAN, gumawa lang tayo ng panibago. So nire-ring natin ng bridge bendo. So configure natin. So ilagay natin lahat dito yung bridge port nya 1, 2, 3, and 4. Lahat ng LAN ilagay natin. Tatanggalin natin yan dito sa VR LAN. Okay, wala dito. Okay, tanggal natin lahat dito sa VR LAN yung mga LAN port. Okay, tapos mag-add tayo ng configuration. Tapos ni-rename name ko siya ng bridge bendo. Then configure mo yan. Tapos i-check mo lahat dito yung LAN 1, 2, 3, and 4. Okay, yan. So after that, pag nailagay mo na, di ba, na-save mo na, you go to the bridge VLAN dito under ng bridge bendo. Kunyari na-save mo na yan, tapos na-apply nyo na. After nyo na-apply, click kayo sa bridge bendo, punta ka sa bridge VLAN filtering. Ayan na siya. Andito na yung LAN 1 mo, LAN 2, LAN 3, and LAN 4. Ito na yung switch. Dito na kayo magko-configure ng VLAN nyo. So, nagtatanong yung iba, bakit ano itong VLAN 21? Well, hindi naman nakikita ito. So, itong VLAN 21, ito ang ating, hiniwalay ko ang kanyang 1. Okay? Kaya ginawa kong Vendo 1. Okay? From 1 to this VLAN 21 na ginawa kong Vendo 1. Okay? Para maganda yung traffic niya. So, siya yung magsusupply sa mga VLAN. Okay? Ang magsusupply naman kay Vendo 1 na VLAN 21 is si 1 port. Okay? Kaya siya merong tinawag na Vendo 1. Okay? So, kung anong speed nito, yung pinaka speed ni 1. Same lang yan. So, balik tayo sa devices. Kasi panay bridge siya. Kung makikita mo, naka-bridge lahat. Kita mo, naka-bridge sa LAN. Vendo, green, LAN, green, 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 green lahat. Okay? So, kung i-click mo yung Vendo 1,
Naka-bridge firewall settings niya, naka-bridge lahat. Ayan, naka-firewall lahat. Lahat na dito nakalagay yan. Iisa lang. Okay? Yan. So, balik tayo doon sa devices. Doon na tayo sa bridge VLAN filtering. Ayan na. So, ito yung 22. Ito yung main natin, di ba? Yung sa CPT link natin, main. So, syempre, ang alam niyo na kung paano, di ba? Naka-untag doon sa untag, then tag, then untag, untag, untag. Yung sa Ruji, yung LAN 3 lang yun eh. Yung untag, untag, yung LAN 1, tag. Diba? Ito, apat ang LAN port niya, kaya hanggang LAN 4 tayo. So, untag natin, isa nakatag. Kung saan yung upstream nyo, saan nyo ilalagay? 22, diba? Ngayon, mag-add tayo ngayon ng 23, 24, 25 na VLAN. I-check nyo lahat dito sa local. Ito yung sa CPU yan. Okay? Naka-check, naka-tag. Okay. Ngayon, itag nyo rin mula sa 22, itag nyo. Itag nyo lahat dito. Dito sa LAN 1 lahat, itag nyo. Kasi ito yung main nyo eh. So, itatag nyo siya sa LAN 1 lahat. Ito nyo iti-feed sa LAN 1 yung main board nyo. So, yan. Matatag lahat sa 22, 23, 24, 25. So, ibig sabihin, 22, 23, 24, 25 pwede. Okay. Ngayon, paano natin paghihiwalayin naman sa LAN? Kung anong VLAN dito, anong VLAN dito, at anong VLAN lang dito yung kabit. So, nakaantag lahat yan dito sa VLAN 22. Okay, kasi yan ang main mo. Ngayon, sa LAN 2, yung 23 ang assign natin, itag natin, LAN 2, itag natin si 23. Ito kasi ang 23. Itong line na to 24, ito yung line 25. So ngayon sa LAN 3, si 24, i-tag mo rin dito. Ngayon sa 25, i-tag mo ngayon si LAN 4. So ngayon si LAN 4 is 25, si LAN 3 is 24, at si LAN 2 is 23, at si 22 is LAN 1. Okay? So ganyan yan, no? Slump na ganyan. Okay? Pero lahat ng 22, 23, 24, and 25 nakatag lahat sa LAN 1. Okay? Save mo na. After mong ma-save yan, syempre, balik ka sa interface, gawa mo sila ng interface. Yung dati sa main interface naman na siya. May dati interface na siya. So, puta na kayo ng add na kayo ng bridge. Kunyari, add lang kayo niya, tapos i-name nyo bilang 25, tapos unmanaged dapat, tapos specify nyo anong ano siya, kunyari 25, yan. Si bridge vendor 24, 23, 22, assign nyo na yan lahat, tapos save nyo na lang. Tapos create interface, then save. Makikita nyo na dito, makikita nyo dito, hindi pa siya kulay green. So, ang gagawin niyo kunyari ito, na-save nyo na, meron na siya dito, edit nyo lang, tapos punta kayo sa firewall, tapos choose nyo yung dito. Yan, tapos save yung ganyan. Alright, yun nandito na siya. Magiging kulay green na siya. Then save and apply. Alright? Ngayon, kung ang gagawin yung main is si next video ko na lang yun. Kung gagawin yung main si 5v5, may ibang configuration yun. Kasi hindi naman OpenWRT yun. May ibang configuration yun. Or kaya, meron din yung kung gusto nyo to, hindi na kayo maghirap dito. Dito, yan. Hindi na kayo marunong, hindi kayo naguluhan kayo. No problem. Magba-backup na lang ako dito ng configuration. May pa-flash nyo na lang. Flash firmware na lang. Magpa-flash na lang kayo ng firmware, bin file, at yun lang makukuha ninyo. Paso yung VLAN ID niya is 22, 23, 24, and 25. Okay? So, LAN 1, 22, papunta ng LAN 4, 22, 23, 24, 25. Okay? LAN 1, 22, LAN 2, 23, LAN 3, 24, LAN 4, 25.
Yun ang configuration. Okay, so ito, save ko na, rename ko lang to. Leave it till 1326 multibilan configure. Okay. Yan. Alright. So, meron na tayong ito, ipa-flash ko na lang dito. Flash image, browse. Hanapin mo na yun si GBP, bla bla bla. Then upload, pagka-upload mo, uncheck mo yung settings, then check mo yung force upgrade, and then go upgrade na. Tapos ito na ngayon na magiging ayan, configuration niya. Alright? So saksak na lang kayo ng saksak ng mga nakabilang setup na 5v5 o ano man router yan na nakabilan, saksak nyo na lang mismo dun sa upstream port nya. 5v5 kung lawan ng upstream port nyo, dun yung ilagay. Kaso i-edit niyo yung VLAN ID na corresponding sa mga port dito. Alright? Ganun lang. Kita natin. Again, 24. Ayan. 24. Okay, tama ba? 24. So, lalagyan na lang natin ng ano yan, ng tawag nito, sa bend node MCU or yung ESP32 para dito makakaselect sila kung once na na-bind din natin. Alright, kung anong bendo ang paghuhulugan nila. So dito wala pa eh, hindi mo makikita pa, naka main pa lang kasi hindi pa siya nakabind sa yung ESP32, hindi pa nakabind sa mga 5v5 o dun sa mga router. Okay, so anumang AP ang nakalagay dyan, nakabind na yan, okay na, makikita nyo na rito. So yun lang guys, PM lang kung gusto nyo, i-remote ko kayo kung na hindi nyo naiintindi. Alright, gagawa na lang ako siguro ng mas magandang video dito na simula sa umpisa paano gagawin. At kung nagkukulang pa kayo dito, nagkukulang pa kayo sa port nito, kung kulang pa kayo sa port nito, kulang pa kayo sa 1, 2, 3 na yan, gusto nyo pang damihan, pwede natin kunin yung isang port nito at gawa tayo ulit ng isang VLAN 22 na ganito. So dito kakainin niya dalawang port, tapos meron pang dalawang port for multi VLAN. Pagdating dun sa kabila, meron ka pang 3 ports. So 2, dalawa rito, pagdating dun isa, may 3 ports ka pa dun, so pwede kang 5. Sa dalawang ganito, pwede kang magkaroon ng 5 sa bento, plus yung extension main na isa, tsaka yung main. Pwede mo pang lagyan ng sub bendo ito eh. Di ba? Ayun, yun lang. Kaya yun lang guys. So if you want na yung ganitong setup, PM nyo lang ako, i-re-remote ko kayo. Alright, kung naintindihan nyo yung explanation ko, mag-gets nyo na yan, basta intindihin nyo lang mabuti yung sinabi ko kanina. Okay, mas kung sa ROG naman na 1200G Pro, andiyan pa rin yan. Diba, pagka na-flash nyo na sa OpenWRT yan at na-flash nyo na yung aking bin file dun na VLAN,
Umpisahan nyo sa VLAN 22 o kung VLAN 13, bali 13, 14, 15, 16, 17. Ganon. Pwede rin 13 yung pinlast ninyo, tapos susunod mo is 23, 24, 25. Bahala kayo sa number. Kahit pwede gawin nyo 105, 106. Yan. Basta main nyo yung pinlast nyo sa Rugi is 30, 13 and 22 lang kasi yung available dun eh. Kung alam nyo magbago ng VLAN ID, much better. Okay? Meron naman akong tutorial niyan. Hanapin nyo lang yung aking YouTube channel. Ito, yung YouTube channel ko. Hit subscribe and like lang. Hit the notification bell. Thank you na lang. Yun lang masasabi ko, thank you. Sige. Shoutout ko na lang kay Sir Albert Pangilinan, okay? Bali sa kanya ka na lang kayo bumili itong CBT link. Yan, CBT link 1326. Yan, request nyo open WRT image. And then if you want this tawag nito, you want the tawag nito is firmware na naka multi-VLAN setup na siya para sasaksak mo na ng kunyari panay 5D5 na lang ang ilagay ninyo, at least yung 5D5 nyo madali nyo na silang i-VLAN setup, baguhin mo lang yung VLAN ID ng upstream ng 1. Okay, di ba sa 1 pagbaba meron doon yung VLAN ID, baguhin nyo na lang doon sa VLAN ID ng per port nung GBT Link 1326. Okay? Sa naman sa 12G Pro pwede rin, kaso kaltas lang ng isang LAN port. Okay? So pwede ka nang dalawang sub-benda doon. Ito lang namang itong setup na ito is pang low budget lang, hindi kayang bumili ng mga hub ng marami, 16, 32 ports ganyan. Ito lang gusto ng mini business na piso wifi, gusto lang mag-expand, kunyari may piso wifi sila, iisa lang yung box nila, gusto nilang malagyan sa isang location, pwede ganito na lang ang setup. Okay, meron naman tayong mga media converter kung malayo, yun na lang ang gamitin. Okay, pwede rin naman lahat itong pinakita ko sa inyo, kahit di na 5B5 ang ilagay ninyo dyan, kung panay Rugi na lang ang ilagay ninyo dyan na 1200G Pro, pwede rin naman. At least yun, panay open WRT lahat sila, automatic. Kagandaan lang kasi ng multi-VLAN yung traffic niya, ma-determine niya kung ano i-send, kung kanino i-send, hindi siya magulo. Okay, meron talagang linya, may path. Yun ang ganda sa mga multi-VLAN. So para sa Wi-Fi 5 soft lang ito, alright? Kaya ngayon lang kasi ako gumamit ng Wi-Fi 5 so na-curious lang ako, and then sabi nila may VLAN daw or tawag nito mga multi-VLAN. Marami nagtatanong din sa akin, okay ba for multi-VLAN, okay ba for, so ngayon ako eto na. Okay, so okay guys, bali hanggang dito na lang, mahaba na ating video. Okay, PM na lang, ilagay ko sa description, okay, yung aking tawag nito, aking FB page, Telegram, aking contact. Okay, bye bye.